channel. This is Riza Razo once again, and nandito tayo ngayon sa Amsterdam at tayo ay may magandang topic. Itong topic na pinaka-aantay nyo na talaga namang maganda talaga. Ang topic ngayon ay paano nga ba kumita online nang walang linalabas na puhunan, 'di ba? So walang capital na required. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung paano magiging possible ito. Ang problema kasi, madami kayong mga YouTube na mga napapanood na sinasabi na pwede ka kumita online nang wala kang linalabas na puhunan. So, medyo hindi ako sure doon kasi parang usually yung mga ganon, mga dropshipping companies. Tapos, meron akong vlog. Ayan, may vlog ako na in-explain before na depende pa din. So, anyway, my thoughts on dropshipping, you need to watch my other video. Yeah. So, okay. So, dito sa na-discover natin na literal, kahit wala kang puhunan, pwede kang mag-start ng online business mo and pwede kang kumita ng malaki. So, ito ang i-discuss natin kung ano yon at kung papaano. Okay? So, I'm sure nanonood na kayo ng maraming videos at nag-research na kayo ng mga kung ano-ano. Tapos, ang mga sinasabi, pwede ka kumita ng pera online nang walang puhunan. Ang madalas sa mga yon ay mga dropshipping companies na humihingi ng mga monthly fees. Tapos na, yun nga yung sinasabi ko na sa last vlog ko about dropshipping, na ang problema sa mga ganon is baka matataas ang presyo nila kasi latak or alam mo yun, madaming supplies. Kaya syempre, kaya nila binibenta kasi walang bumibili, ang daming stocks. Or kung mga bestsellers nga, pero ang taas naman ng presyo, 'di ba? So hindi mo pa napapanood yung video ko na yon na in-depth about dropshipping, what my thoughts on it, kung ano yung feel ko about dropshipping, panoorin nyo dyan sa video ko yon. Okay? So, ayun, sa mga nagsasabi na, walang puhunan pag nag-dropshipping ka, ang laking problema nila, 'di ba? Kasi hindi naman totoo na wala literal puhunan, 'di ba? Kaya lagi niyong i-research kung talagang walang ilalabas na puhunan yung mga companies na nagsasabi na pwede kayo kumita online nang walang puhunan. Kasi, well, wala naman masama. Ako nag-start ako ng online business ko, meron akong puhunan. Pero yung topic is, paano magsimula ng walang puhunan, 'di ba? So, yun yung topic natin. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Habang nandito tayo sa Amsterdam. Pwede ko rin sabihin na, syempre, porke walang puhunan, pero ibig sabihin, wala ka nang gagawin, 'di ba? So, syempre, ang gagawin mo, magma-market ka. Or ikaw yung magma-marketing ng mga products na hindi naman sa'yo, 'di ba? So yun. So, handa na ba kayo kung anong ibig kong sabihin? So, ang ibig kong sabihin na pwede kayong kumita online ng walang puhunan, ang ibig kong sabihin ay, ready na ba kayo? Hi everyone! Alam mo ba na pwede kang mag-register ng iyong negosyo sa Singapore? So, ano ang benefits ng pagbubukas ng negosyo sa Singapore? First of all, ang baba ng taxes nila doon. Mas mababa ang taxes nila doon. Pangalawa, bonggang-bongga ang ekonomiya nila. At ang bilis pa ng mga proseso. Napaka-strategic ng location nila kasi nasa Singapore sila at yung hub ng negosyo, alam nyo naman, ng Asia ay Singapore. So, kung mayroon kayong mga investment na mga gustong makuha, bonggang-bongga din na lugar ang Singapore, di ba? At pinakahuli ay napaka-excellent ng infrastructure ng Singapore. So, ayun na nga, ang marerekomenda kong company ay ang tinatawag na Awesome, okay? So, ang Awesome ay sila na bahala mag-handle ng mga reports nyo, ng monthly na mga taxes at mga bayarin nyo para madami kayong time at makafocus kayo sa pag-run at pagpapalago ng iyong negosyo. Diba? Tapos, ang maganda pa nito, relax ka na lang kasi sila na bahala sa iyo at pwede mo na lang tingnan sa dashboard kung ano na ba ang mga ganap sa negosyo mo regarding dun sa mga taxes mo at kung mga anik-anik, diba? So, ano pang inaantay nyo? I-click nyo na yung link sa baba. Ayan po ang link. At
makakuha kayo ng free incorporation plus 16% discount. O, diba? Dito mo lang mahahanap yan. Okay, good luck sa pagnenegosyo! Ang ibig kong sabihin ay, ready na ba kayo? Okay. So, ang ibig kong sabihin ay ang pag-utilize ng TikTok Shop. So, yun. So, using TikTok, pwede kayong kumita ng walang puhunan. So, yes. So, commercial muna tayo. So, ayan, nandito tayo ngayon. Yan. Dito tayo nagvo-vlog. Yan. Ayun yung daughter ko. Sa husband ko. So, yun. So, next step again. So, pag-usapan lang natin yung dropshipping for a while because you might think na ang dropshipping ay iba sa TikTok Shop. So, actually, TikTok Shop actually is dropshipping din. So, ang meaning nga ng dropshipping is wala kang actual stocks pero yung seller, nasa kanya yung actual stocks tapos ikaw yung magbebenta nun, diba? So, yun yung meaning ng dropshipping. Tapos, so ayun. So, I'm not saying TikTok Shop is not a dropshipping kind of business. It is actually. What I'm just trying to say is yung mga other companies na mga dropshipping companies na nagcha-charge sila ng monthly fee para magkaroon ka ng access dun sa mga products na binibenta nila. Diba? So, ayun nga, yung TikTok Shop na tinatawag. So, bago lang to. Like, wala pang, I think, 6 months here in the Philippines. So, kung hindi kayo familiar sa TikTok, ito yung mga sumasayaw-sayaw, mga kung ano-anong cute, at kung ano-ano. Para siyang short content, parang YouTube, pero short content, like 30 seconds, 60 seconds lang siya. Pero now, pwede ka nang gumawa ng longer content, like YouTube. So, with TikTok Shop, pwede kayong kumita ng walang puhunan. So, there's 2 ways sa TikTok kung paano kayo kikita ng walang puhunan. So, una is mag-live kayo. So, pag nagla-live kayo sa TikTok, actually, for the record, hindi naman talaga literal walang puhunan. Pero ito, ang puhunan mo lang is samples. Or kung wala kang sample, pwede din. Basta meron kang material na pwedeng gamitin, pwede mo yun ibenta. So, okay, balik tayo. So, una na pwede mong pagkakitaan sa TikTok Shop ay yung pagla-live mo. So, kung may product ka, for example, nagbebenta ka ng shades. Ito, nagbebenta ka ng shades. Pwede kang mag-live, tapos ibebenta mo itong mga shades na mga binibenta mo, diba? So, tapos, meron kang parang TikTok Shop na button sa baba. Tapos, dun nila pwedeng bilhin yung item na pinapakita mo sa live. So, dapat usually, kapag nagla-live ka, meron kang sample, which is for this case, kunyari meron kang shades, kunyari, ito, may bago kaming shades, binibenta ko to, sa mga gustong mag-mine, yung typical na nakikita nyo sa Facebook Live or sa IG Live, parang ganun, pero Instagram, pero sa TikTok. Tapos may button doon, parang TikTok Shop. So, kailangan mong i-install or kailangan yung parang i-install yung TikTok Shop nyo, madali lang. Dito sa YouTube, madaming nagtuturo kung paano magkaroon ng TikTok Shop yung profile mo. So, yung regular na profile mo sa TikTok, pwedeng magkaroon ng TikTok Shop. Okay? So, yun yung first, yung pagla-live mo. Okay? So, kung ayaw mo naman mag-live, actually tulad ko, hindi ako masyadong mahilig mag-live, pwede kang gumawa ng content. Regular TikTok mo yon, tapos gagawan mo ng video. Diba? So, gagawa ka ng viral content. Again, for example, itong shades mo na to, kunyari sayaw-sayaw ka, tapos kunwari pakita mo yung benefits ng isang product, tapos post mo siya, hindi live to, post mo siya doon sa TikTok mo. Tapos, pwede mo rin lagyan ng link para dun sa mga gustong bumili. So, ganyan itsura niyan, ganyan. So, di ba, marami kayo nakikita sa TikTok na gano'n. Pwede mo lagyan ng link, tapos pwedeng bumili yung mga customer mo doon. So, ang bongga dito,
bongga dito, explain ko lang is, hindi sa'yo yung products na yon. So, bibili ka lang ng sample, bili ka ng isa. For example, bili ka lang ng isang ganito. Tapos, kung kanino yung shop na yon, for example, ABC shop, na nagbebenta ng shades na ganito, hindi mo kailangan, shop na yung bibilhan ng mga nakakita ng live or ng video mo. So, parang nilalagay mo yung items niya sa sarili mong shop. Tapos, pag bumili yung customers, yung ABC shop, siya yung magpapadala ng item. So, wala kang puhunan. Literal, minarket mo lang yung products ni ABC shop. Diba? So, wala kang puhunan dun. Kahit bubble wrap, gunting, lahat, wala kang puhunan. Si ABC shop ang nagpapadala nun. Diba? So, ikaw literal nag-market ka lang. So, ang puhunan mo dito, literal is 1, effort. 2, time. 3, a little bit of talent. Pero pwede naman matutunan yan kung paano ka gagawa ng mga viral content. And 4, sobrang lakas ng loob or kapal ng mukha. Kasi yung pagla-live talagang mahirap yon. Kasi syempre, kailangan sobrang kapal ng face mo para makagawa ka ng para makapag-live ka. Tapos syempre, hindi na huli, kailangan marami ka rin patience at hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi hindi naman first time, for example, nagla-live ka. Nagla-live ako, walang nanonood sa akin. By the way, just for the record, just to be totally transparent, I also have a TikTok shop, but I am not yet successful with TikTok shop. Meaning, konti pa lang yung sales ko. Like, it's not as big as Shopee and Lazada. But I do know some people who sells a lot. Like, makes an extra 10 to 50,000 a month just by using TikTok shop. Tapos affiliates lang sila. So, yun, affiliates ng TikTok. So, yun, at least very transparent ako doon. Pero I'm learning. Nag-hire ako ng person to do live since hindi ako masyado nagla-live. So, yun. So, syempre, di ba, kung wala kang linabas na puhunan mo, sample lang. Syempre, meron kang effort, kapal ng mukha, and a lot of patience. Well, lagi namang merong diba? Parang anong gusto mo, hindi ka na nga namumunan, wala ka pang effort, diba? So, effort talaga ang puhunan mo dito. Okay. So, yun. So, maraming videos dito sa YouTube kung paano magkaroon ka ng TikTok shop. So, di ko na-explain yun sa inyo. Pero at least, share ko sa inyo gaano kalaki yung pwede nyong kitain sa pagbebenta sa TikTok shop. So, sabi nila parang puro kaartehan lang, walang purpose yung magti-TikTok mo. I strongly disagree. Super game changer ng TikTok. I feel like it will be as big as Shopee one day. But they just started. But it has so much potential. So if I were you, start now, start early. Tutunan nyo na yun kasi wala pa masyadong experts. Even I'm not really an expert about it kasi wala naman akong solid track record when it comes to TikTok shop. But I'm investing in TikTok right now. What else? So I think that's pretty much it. Yeah. So dito sa video na to, as you can see, ibang ating lugar. Tayo ay nandito ngayon sa Paris, pero itong video na ito, panoorin nyo yung trip namin sa Amsterdam. So, mga next steps natin dito is about Amsterdam. Okay? So, yun. Thank you. So, if may tanong kayo, feel free to comment below. Or kung meron kayong gustong tanong saan, pwede nyo kayo message sa Instagram. And I hope you like this video and subscribe.
Farah. Ay, Bobs, tanggalin mo sa kanya yan. Daddy is asking me. How many? Hi, Farah. Farah is in the botanical garden. Oh, video mo kami. Is in a botanical garden with mommy. Hi Farah, what do you? How do you feel? Are you happy? You saw butterflies? Farah, butterflies? Hello mommy. How do you feel?